Noon pong pinag-aralan po natin yung the first worship, Christmas worship noong Pasko. Ngayon naman ang ituturo ko sa inyo the message of Christ of Christmas. Mensahe ng Panginoon. Marami na po ako nabanggit sa inyo tungkol sa tapos na, sabi nila tapos na ang Pasko. Hindi po. Araw-araw ay Pasko because the meaning, the reason for Christmas is Jesus Christ. And Jesus is the reason for all the seasons of our lives. Amen. Kaya ang ituturo ko po sa inyo, praise God, sino naniniwala ang year 2024 ay higit kang pagpapalain ni Lord? Higit na mas maraming bukas na pintuan ang binuksan ni Lord in the year 2024. Kung naniniwala ka, say hallelujah! Mangyayari yun! Sa naniniwala, bahala si Lord. Naku, nag-update. Update po Nag-update ang aking iPad. Buti nilang may gadgets pa ako dito. Yan, the message of Christ. Sinong excited patungkol sa mensahe ng nadala ng Pasko? Naturo ko na po sa inyo. Baka i-review ko para for the benefit of some of you. Totoong walang exact date ang kapanganakan ni Christ. Pero totoong siya ipinanganak. Huwag kayong makikipag-argue sa nagsasabing, hindi naman December 25. Huwag kayong makikipag-argue. Dahil walang nakalagay sa Bible kung kailan. Sabi ng iba ay March, sabi ng iba ay April. Kasi hindi raw pwedeng ang tupa ay gumagala ng time ng December dahil ito daw ay napakalamig. Whatever. Bastang mahalaga, naniniwala tayong dapat kung isineselebrate mo ang birthday mo, higit na iselebrate ang kapanganakan ng totoong Diyos na naging tao at yan ay si Jesu Cristo. Amen? Sabi ng iba ay tayo daw ay gumagaya sa kultura ng pagan at ang Pasko raw ay naggaling sa pagan worshiper. Huwag mo yan tatanggapin. We worship the one who died on the cross, but after 3 days, He rose from the dead. At ang ating sineselebrate ay ang kapanganakan ng Lord and Savior na totoong Diyos na naging tao para iligtas ang tao. Hindi natin kinokopya ang mga pagan worship. Hindi natin yung kinokopya. Ang kinokopya natin kung paano ikaw at ako ay nagse-celebrate ng kaarawan, higit na dapat pag-usapan ang Kristo ng Pasko. Tama po ba? Palakpakan natin si Christ. So kung tinuruan ko kayo ng first Christmas worship noong 25, sino yung mga nag-worship during the time of Christmas? Ngayon naman ituturo ko sa inyo, balikan ko nyo na lang po yan sa YouTube. Ituturo ko sa inyo ay, or sa J1 Bawan page. Type J1 Bawan page. Tuturo ko po sa inyo the message of Christ. Ano ba talaga ang mensahe ni Christ sa lahat ng tao? At ito'y kailangan pag-usapan. Lagi. Not only in Christmas, pero ito po ay mahalagang ito, dito ang focus natin. Hindi sa regalo, hindi abala tayo sa pamimili, sa gift-giving, sharing. Ito naman po kasi kung bakit tayo ay nagkaroon ng gift-giving pag Christmas at masaya yan, may mga bonus. Tama naman, mga 13 month. Pag dinala mo sa August, okay pa rin. Sino yung gustong gift-giving August? Kita nyo, wala natas ang kamay. Sinong gusto nyong sa gift-giving ay December dahil may bonus? Ay, ayaw nyo yata Sabi ng iba, wala man tinanggap. Ang galing
So, we celebrate December 25, the birth of Christ, bagamat hindi ito nakalagay sa Bible, kasi ito yung pinagkakaisahan ng buong mundo. Ay yung iba, hayaan mo na sila. Gayanin mo yung mabuti. Eh, walang nakalagay sa Bible. Hindi nangangahulugan ang walang nakalagay sa Bible ay mali. Kung ano yung mabuti at tama, yan ang ating gawin. At yan ang nakakalugod kay Lord na pinapaalala sa sambahang Pilipino na si Kristo ay totoong Diyos na ipinanganak ng isang birhen. Yan ang malaking himala. Luke 1:37. Nang imposible sa tao ay naging posible at ang unang imposible, ang isang birhen ay manganak. Ang isang birhen ay magbuntis. Pero pinatunayan ng Panginoon. Imposible sa tao, imposible sa Kanya. Kaya ang lahat ng hinihiling mong imposible, magpasalamat ka na. Magpasalamat ka na sa mga imposible. Bahala si Lord doon. Basta magaganap ayon sa kalooban ng Lord. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, anumang imposible na iniisip mo, bahala si Lord. Magpasalamat ka na. Imposibleng maging masaya ang mga tao na may mga problema, gagawing posible ni Lord. Imposible dahil walang trabaho, kaya ka pa rin pasayahin ng Panginoon. Ano mang imposible sa tao ay posible kay Lord. Sabihin mo yan sa sarili mo, paalala lang. Ugaliin mo maging mapagpasalamat. Sa mga tinanggap mo na at tatanggapin mo pa. Dahil sa pagpapasalamat, may nagaganap na himala. Nagkaroon ng great multiplication ng isda. Mula sa tinapay hanggang at sa tinapay na 5 at 2 isda dahil nagpasalamat si Jesus. Nagkaroon ng patay na muling nabuhay at ito'y sa katauhan ni Lazaro nung magpasalamat si Jesus. Habang ikaw ay may espiritu ng pagpapasalamat, tuloy-tuloy ang pagpapalay darating sa buhay mo. Bahala dyan si Lord. Luke 1:37. Kaya nga sabi ko kanina, ayusin po natin ang ating mga pananalita. Please, hold your tongue. Zip your tongue kung magsasalita ka ng negative. Hindi ko yan lang ito sinasabi, kundi sa sarili ko at sa ating lahat maging nasa online. Meron po ako narinig na si Miles Monroe daw, ito po ay great, ito ay isang matinik na preacher, ay nakapagsalita na he will die with his wife. Nabitiwan niya yun. Siguro dahil he loves so much his wife at gusto niya sabay sila. Unknowingly, ganun nga naganap. Namatay sila sa plane crash, sabay. Yung pala yung gusto niya eh. Sino naman dito ang gusto? Sa itinakdang panahon ng Panginoon at paraan ng Panginoon, tayo'y uuwi sa langit at tayo mararapture. Mag-iingat tayo ng ating sasabihin at tayo sobra ng tinuruan ng ating bishop. Noon pa man, to speak what you want to happen in your life. Sino nagsasabi rito, magiging mas malusog ka ngayong taong 2024, mas magiging masagana ka, mas magiging malapit ka kay Lord, matutupad ang mga pangarap ng Lord sa buhay mo. Walang bagay na pangarap ng Lord sa buhay mo ang hindi mangyayari. At ito'y simulan mo na sa pagsasalita mo. Ang buhay mo'y sa pabuti, sa paganda, sa paayos, sa pagaling, sa palapit kay Lord. Sinong gagawa niyan? Pumalakpak kay Lord. At lagi mo sasabihin, ako'y mapagpatawad, ako'y mapagmahal, ako'y maunawain, ako'y pinananahanan ni Holy Spirit. Bakit ko sinabi niya? Nagkaroon po tayo kahapon ng Thanksgiving, 2 hours, on behalf of all the families. Nag-gather tayo dito, kasi ito po'y pinagagawa na sa atin ng Lord. Doon pa sa Orchidarium way back 2009, 10, yan. Doon pa po namin sinimula na may Thanksgiving, year-end Thanksgiving. Pero tomorrow, ito naman po ay declaration. Puro declaration po tomorrow, 2 o'clock.
Matulog ka na mula sa madaling araw after celebration ng New Year. And then, kung ilang oras ang gusto mo, and then 2 o'clock, we will gather together. And then, kung anong gusto mong sambutin, tanggapin, taniman, at paniwalaan, yun ay iyong i-confess sa iyong pananalangit. Bahala si Lord. Kaya sinasabi ko, year 2024, bukas na at bubuksan tuloy-tuloy ni Lord ang mga pintuan ng pagpapala. Sabi ko po, si Lord ang may hawak ng susi. Ang binuksan niya, ang pagpapalay, walang makapagsasara. Ang pinto, ang kanyang sinaraduhan, walang makapagbubukas. Ang binuksan ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko'y pintuan ng pagpapala, pintuan ng pabor, pintuan ng breakthroughs, pintuan ng different blessing. Kanino yon? Ang tumatanggap po yung naniniwala. Sabi mo, naniniwala ako, Lord. Lalabas yan sa bibig ko. Amen? Kaya naman, the message of, ang una pong message of Christ, of Christmas, the reason why Christ came on earth. Bakit siya bumaba sa lupa for a mission? Sabi natin, great mission. To save humanity. This is the first message. Message of salvation of all humanity. Wag po tayong lalayo sa rami ng ating preaching, sa rami ng ating kinagigiliwang marinig o ginugustong marinig at maunawaan at malaman. Wag po tayo nating kaliligtaang pasalamatan ang Lord for this message. The message of salvation for all humanity. Matthew 1:20. Habang pinag-iisipan ito ni Jose, sabihin natin Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabihin natin, anghel ng Panginoon. Pag kayo po'y mananalangin, Lord, encamp your divine angels. Divine. Anghel ng Panginoon yan, pag divine. Encamp your divine angels. Kasi devil is an angel. So, divine angels. So, sinugo ng Panginoon ng isang anghel. Anghel ng Panginoon at nagsabi. Sino po ang tinutukoy na nagsabi? Anghel ng Panginoon. Jose na mula sa angka ni David. Sinong kinausap ng anghel? Sino nakipag-usap kay Jose? Taga saan si Jose? Lahi ni angka ni David. Yan. Malinaw po. Sino uli ang nakipag-usap kay Jose? Divine angels. Huwag kang matakot. Ano daw meron si Jose? Takot. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw. Alam hindi sinabing huwag kang matatakot, kundi huwag kang matakot. Ibig sabihin, alam ng Lord, pag ikaw ay may takot, sabihin mo sa iyong sarili, huwag kang matakot. Tutulungan ka ni Lord. Mahal ka ni Lord. Huwag kang matakot. May gagawin ng Diyos sa'yo. Huwag kang matakot. Nagmamahal ng lubos sa'yo ang Ama sa langit. Hoy, nasunod ba kayo? Sabihin mo, huwag kang matakot. Makakabayad ka kung may utang ka. Huwag kang matakot. Makakabawi ka, pababawiin ka ni Lord. Huwag kang matakot. Benepisyo ng krus ng Kalbaryo ay para sa'yo at para sa akin. Huwag kang matakot. Magsalita ng katotohanan. Huwag kang matatakot. Makakalaya ka pag ikaw ay nagsabi ng katotohanan. Pero ang taong nagsisinungaling nasa bandage at wala rito. Kami pong mga pastor ay laging nagdideklara na ikaw ay lumaya. Kaya wag mong i-withhold ang katotohanan. Kung ikaw ay may taglay na kasinungalingan, uuwi kang, isosurrender mo yan kay Lord. Amen? Kaya may takot eh. Sino natatakot yung may mga lihim?
Sino natatakot? Yung may mga itinatago. Sabi mo sa iyong katabi, kumusta ka? I pray wala. Wala kang tinatago. Amen. Hindi bale, pero mamaya, surrender mo na. Huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sabihin natin, wow! Magbubuntis ang birhen? Wow! Imposible, gagawin posible. Sabihin natin, wow! Sino lang ang pwedeng gumawa nun? Sino lang ang pwedeng gumawa ng imposible? Imposibleng gumaling, imposibleng lumaya, imposibleng mabago, imposibleng yumaman, imposible na ma-promote man naman, pero gagawin ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sabihin natin, Holy Spirit. Lahat, sa likod ng lahat ng imposible ay si Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Sa year 2024, napakaraming mga imposibleng bagay, imposibleng ikay magamit, imposibleng mag-pray over ka. Ang may sakit ay gagaling, imposible ka sa tingin mo, magagamit ka ni Lord. Payag ka ba? Payag ka ba? Even ang patay, nakala may patay, ay mabubuhay because sa likod niyan ay si Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Ang palakpakan kay Holy Spirit. Excited ako sa mga imposible na magaganap na posible dahil ni Holy Spirit. Wah! Nangyari na. Nagbuntis si Mary, siya isang birhen, hindi siya nagalaw ni Jose. Hindi. Pero siya'y nagbuntis. Siya'y nagbuntis, napaka-imposible. Dahil hindi siya pinakialaman ni Jose. Pero siya ay nagdalang tao. Dahil ilakas natin. Dahil ni Holy Spirit. At si Holy Spirit ay nasa iyo. Si Holy Spirit ay nasa iyo. Si Holy Spirit ay kasama natin. Kahit ikaw ay nasa abroad. Sino nag-abroad dito? Chris? Dennis? Engineer? Chris Guapo? Mga Pastora Princess Ganda? Sino pa nag-abroad na narito ngayon? Ay, man, guwapo. Si Holy Spirit, the one who perform miracle, the one who is greater and above anyone, the most powerful God ay kasama mo saan ka man pumunta. Palakpakan natin si Holy Spirit. Nakikita niya ang ginagawa mo. Alam niya ang nararanasan natin. Bago ka pa, mga ilangan, nakahanda na. Palakpakan natin si Holy Spirit. Naghihintay lang siya na siya'y ating kausapin. Naghihintay lang siya ng ating pagsamba. Siya'y naririyan, nasa iyo, nasa akin. Manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Anong dahilan? Basa ang dahilan. 1, 2, 3, go. Basa ng mga lalaki. Bakit manganganak ang isang birhen? Dahil ni Holy Spirit. Bakit kailangan na si Kristo ay iwan ang langit, bagamat siya pinaglilingkuran doon? Bakit kailangan siyang ipanganak ng isang birhen? Nariyan po ang sagot. Wow! Ililigtas niya, mga babae, dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Palakpakan natin si Lord. Sino ba ang bayan ng Diyos? Israel.
Pero may magandang balita, pwede kayong kumurap, pero wag niyong i-focus ang inyong mind. Dito sa ating babasahin. Ang bayang tinutukoy dyan ay ang bayang Israel. Ang Hudyo. Pero makinig kayo, mamaya may mababasa tayo. Colossians 1:17. Bago pa man likhain ng anumang bagay, naroon na si Kristo. Huwag kang papayag na si Kristi, tao, ang totoo noon pa man. Hallelujah! The Word became flesh, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. John chapter 1, verse 1, verse 16. Ang berbo ay naging tao, nakipanayam. Ang berbo ay si Lord. Basa po, si Lord Jesus yan. Colossians 1:17. Bago pa man likhain ng anumang bagay, alin po yung anumang bagay? Ang mundo. Ang lahat. Naroon na si Kristo. Andiyan po ba tayo? Sino po ba ang lumikha sa lahat? Ang Diyos. So naroon na si Christ. Huwag kayong papayag. Sa reliyong nagsasabing si Kristo hindi Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, malinaw ba sa iyo na si Kristo ay totoong Diyos? At totoong naging tao? Kaya na nakalagay sa John 1:1. Naroon na si Kristo at sa mamagitan niya, ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. Palapakan natin si Christ. Colossians 1:19-20. Sabay-sabay po tayo magbasa. Lahat ay magbabasa, lahat po. Maliban sa hindi nakikita yung binabasa, makinig po. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Narinig niyo po ba? Ano pa bang kalikasan ng Ama? Pagiging Diyos. Nanatili sa anak. Praise God. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya. Gets nyo? Mediator ay sino? Jesus Christ. Advocate ay sino? Jesus Christ. Tagapamagitan sa tao at sa Diyos ay sino? Jesus Christ. Kaya pag ikaw ay lalapit sa pananalangin, may advocate ka, meron kang tagapagtanggol, meron kang tagapamagitan. Ito'y si Christ na namatay sa cross, na kapag ikaw ay binobombard, makinig po kayo, sinasabi ng kaaway, wala ka ng pag-asa, hindi ka patatawarin. Huwag mo yan tatanggapin. Sabihin mo, meron akong tagapagtanggol at ito'y si Heso Kristo na dahil sa ginawa niya sa cross, pag ako'y lumapit at nagsisi, pinagtatanggol ako at ako'y patatawarin ng Panginoon. Huwag kang tatanggap ng condemnation. At ikaw at ako bilang Kristiyano, huwag mo ring gagamitin ang bibig mo to condemn people, please. Ikaw at ako ay mahal ng Panginoon. At ito ang kailangan nating spread out, the good news. Mahal tayo ng Panginoon. And the message of Christ of Christmas is about salvation. Kapag ang mga tao ay kinundi na natin, lalayo yan. Para yung binubusan mo ng tubig, inilalayo mo siya sa Panginoon. Huwag mo i-condemn sa pagkakasala. Pag ang isang tao, ang isang Kristiyano, nagkasala, sabihin mo agad, repent. Back to God. And be restored. Kung bakit may tinatawag na disciplinary action, doon sa pagkakamali is to be restored. Restoration ng purpose. Pagpapahingahin ka muna sa iyong ginagawa. Para ang focus mo ay sa iyong character. Ma-restored ka.
sa iyong relationship. Pakilala natin ang tama ang ating Diyos. Hindi siya sadista. Sa lumalapit sa Panginoon, hindi niya tinataboy. Pero wag nating gagawing lisensya ang kabutihan at kabaitan ng Lord para ikaw ay magpatuloy sa pagkakasala. Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Humanap ka ng 5 at sabihin mo yan. Una sa sarili mo. Sige, hanap ng 5. Ito pa. Ang nagpapakataas, ayaw umamin na siya'y mali. Ibabagsak. The Lord resists the proud, but He give grace to the humble. Sino mga humble dito? Kailangan. God resists. Tuturuan kanya munang magpakumbaba, magpasubmit. Submission means humility. Tuturuan ka muna ni Lord. Hindi po pwede. Baka magbalaki ka na agad. Gets po? Yan po ang training namin. Tama ba, Pastora Princess? Humility. Bago ka pagtiwalaan ng Lord. Tanggapin mo pag ikaw ay may mali. Asin mo yung pride. Ang dahilan, sabi rito, ay makipagkasundo sa Kanya. Pakikipagkasundo sa pamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. Paano po tayo nakipagkasundo kay Christ? Because of the precious blood. Sabihin natin, holy blood of Christ. Kahit matagal mo na itong alam, bakit ipinipreach pa rin? Kasi baka nakakalimutan mo na si Kristo ang dahilan kung bakit tayo'y makakapasok sa langit. Yung ginawa niya sa cross. Kaya the message of Christ of Christmas, ito hindi lang pampasko. Ito ay sa lahat ng celebration, ituro mo ito. Kahit sa kasalan, sinasabi ko ito. Sa lahat ng okasyon at ako'y bibigyan ng chance magsalita, I choose to speak about the message of salvation. Nakukuha po nyo kasi ito'y mahalaga. Matutuwa ka ba na maraming pa-impyerno? Hindi. So meron tayong gagawin. Itong unang mensahe ng Pasko, na si Kristo'y bumaba sa lupa para sa kaligtasan ng tao. I-proclaim mo ito. And in Galatians chapter 3, 13 to 14, sabay-sabay po tayo. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng inuutos ng kautusan. Ilan ang kautusan? Ilan po? 10. Napakalinaw po rito na hindi talaga makakasunod ang tao. Ito pang maganda. Hindi natin masunod ang lahat ng iniuutos ng kautusan. Sabihin natin, hinding-hindi. Kaya wag mo nang itry na sunding, sabi mo, naku, ako hindi pa lang dahil hindi ko nasunod ang 10 utos. Si Christ na. Tingnan nyo, ha? Pero siyempre, tayo nababago. Tingnan nyo. Hindi na nyo masunod ang iniuutos ng kautusan. Kaya sinumpa tayo ng Diyos. Sabihin mo, noon yun. Ano raw ang ginagawa pag hindi nakakasunod sa 10 utos? Nasaan daw sila? Parang ayaw nyo sabihin ang salitang sumpa. Sabi ni iba, deklarasyon yun. Hindi, nagbabasa tayo. Huwag kayo matakot. The truth will set us free. Truth ang ating binabasa, the Word of God. Nag-isip sila, ang dami kong kamag-anak eh. Ayan, sila'y nananangan sa 10 utos. Di pala sila'y nasa sumpa. Ano sagot natin? Ayaw nyo sabagat.
Sila nananangan pa rin sa 10 utos. Ay ano sabi ng Biblia, ang nananangan sa 10 utos para maligtas ay nasaan? Ayaw pa rin magsalita ng iba. The truth will set us free. Para i-share natin sa iba. Basa. Huwag kayong magagalit sa akin pa, please. Nagbabasa lang ako. Masakit ang katotohanan, sabi ng John 8:32. Pero ang katotohanan na magpapalaya. O, basahin natin. Sige, seryoso tayo. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng iniuutos ng kautusan. Lahat. Kaya, sinumpa tayo ng Diyos. Yan ang kalagayan natin nung wala tayong relasyon kay Lord. Ang kalagayan natin yan noon, nung hindi pa tayo born again. Andiyan ba kayo? Ngayon ba kasama ka pa dyan? Kasama ka pa ba sa sinumpa? Sino na lang? Pero sila binibigyan ng chance ng Lord na makalaya. Sinong gagamitin? Walang tumataas ang kamay eh. Kailangan na. Seryoso ba tayo? Dali. Pero ngayon, yun naman. Nabasa ba yan ng iba? Hindi. Hindi i-share mo. Gusto mo bang malaman ng iba? Dapat. Mahalaga ba yan na maipaalam? Pakinggan mo ang sagot ng iyong katabi. Mahalaga po ba yan na malaman ng iba? Ay, sino magbabahagi? O, is-personalin mo. Yo, naman. Amen. Amen. Tandaan mo, Galatians chapter 13. Diyan ka na lang lagi. Ay, hindi pala. Pero ngayon, ari po'y napakalaman eh. Ito maganda. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Baka ang iyong katabi hindi pa rin maintindihan, sabi mo, tinubos ka na kung ikaw ay tunay na born again. Masaya po ba tayo? Palapakan natin si Lord. Natubos na tayo. Pag sinabing tinubos, dati ay nakasangla. Nakasanla tayo dahil makasalanan. Nananangan pa sa gago. Ako na may palangit dahil ako mabait. Yun. Noon tayo yun. Ako na may palangit dahil ako'y laging nasimbahan ako. Naunahan ko pampare. Ipinagmamalaki gawa. Hindi pwede yun. Pero ngayong ikaw ay nakakilala sa Lord, sino na ipinagmamalaki mo? Si Kristo na dahil sa ginawa niyang pagtutubos sa iyo. Anong ipinantubos sa iyo sa kasalanan? Banal na dugo. Palakpakan natin si Christ. Ayoko nang magpa 10:9. Kanina, very good. 10:9. Eh, makupang ating oras. Tinubos na tayo ni Kristo. Nasaan tayo? Nakasangla. Nabiyag ng dyablo, pinalaya ni Kristo. Sabi mo yan. Nabiyag ng dyablo, pinayala ni Jesus. Nabiyag ng dyablo, pinalaya ni Jesus. Singing hallelujah. Pinalaya ni Jesus, hindi nyo yan alam. Kanta namin yan 1986. Tama. Alex. Yan. So wala na tayo sa sumpa. Ang wala na sa sumpa, palakpakan ang Panginoong Jesucristo. Salamat, Lord. Sabihin natin, Lord Jesus, salamat. Inialay mo ang buhay mo. Naging tao ka para tubusin kaming tao sa kasalanan.
sa pamagitan ng iyong banal na dugo. Thank you, Jesus. I love you, Lord Jesus. I love you, Father. I love you, Holy Spirit. Talabakan natin siya. Thank you, Lord. Ituloy natin. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo. Sinong tumubos? Sandali. Lahat ba'y tinubos? Lahat ba'y tinubos? Yun lang nagpapatubos. Nagpatubos ka dahil ikaw ay nanalig. Lahat ay binayaran ng kasalanan sa mga taong sasampa lataya. Romans 10:9, John 1:12, Titus 3:5. Yan naman nilagi na sa devotion, pinapadala ko. Tinubos na kayo ni Kristo sa sumpang ito. Bakit? Sinumpa siya. Yan ay ginagawa kong capital A sa dami ng aking Sinumpa siya. Naghang. Ay, asan ka na? Yung kasunod ni ito. Kasunod yan. Sinumpa. Sunod. Ala, hindi yan. Sinumpa siya. Ala. Nariyan kanina yan. Naku, nawala na. Sige, dito na kayo. Kasunod lang noon. Hindi pa tayo naalis sa Galatians. Hindi pa tayo naalis. Nandun pa yung kasunod. Sinumpa siya. Gusto ko kasi nababasa nyo eh. Andyan yan. Kanina, andyan yan. Kasunod ining nung di pa ko nalayo. Tinubos na tayo ni Kristo sa pang ito. Tapos, sinumpa siya. Ahang. Okay, dito na. Pero gusto ko kasi nababasa nyo. Tuloy tayo. Sinumpa si Kristo alang-alang sa atin dahil sinabi ng kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Sinong binitay? Si Kristo. Bakit siya binitay? Para sa katubusan ng ating kasalanan. Gets po natin? Ginawa ito ng Diyos para ang pagpapalang ibinigay niya. Gusto kong makita nila nawala. Nandyan niyang kanina. Gusto ko makita nyo. Sige, dito na. Ginawa ito ng Diyos. Ang ganda nito. Ginawa ni Lord na siya na lang ang maging sumpa. Kinuha niya yung sumpa. Binayaran niya ng banal na dugo. Nagkaroon ng exchange. Great exchange. Makinig kayo. Great exchange. Akin na yung sumpa ng mga para sa tao. Akin na yung kasalanan. Sige, kabayaran ako na. Sige. Saksakan niyo ko ng koronang tinik. Ano pag Sige, pako niyo ko. Sige, sige na. Kinuha ko ng ang kabayaran. Kailangan may bayad ang kasalanan. Hindi nila mabayaran. Ako na. Yan si Christ. Sila'y nasa sumpa. Yung mga sasampalataya sa akin, sabi ni Kristo, sa ginawa ko sa cross, sabi ni Christ, makakalaya sila. Sino gayon? Sino yung nakalaya? Yan sakit na yan. Hindi ko naman gusto sa kanila ang sakit eh. Niniwala kayo? Hindi ko naman sila gusto magkasakit. Biniyaran ko na nga yung sakit na yan. Isaiah 53:5. Kaya lang narito tayo sa corrupt world. Kaya magkaroon tayo ng wisdom. How we will manage our health. Health is wealth. Sabi ni Lord, ang original plan ko sa kanila masayang buhay, walang sakit, masagana, kaya lang nakialam ang dyablo. Pero hindi bale, sabi ni Lord, babayaran ko yan lahat. Sige, ako magbabayad ng lahat ng yan. At kayong mga sasampalataya sa akin, matuto kayong magpasalamat. Matuto kayong manampalataya. Sino yung sinasabihan? Tayo.
Sumampalataya kayo. Akin na yan. Ang kapalit naman sa inyo kasaganaan, kapalit sa inyo buhay na walang hanggan. Kapalit na ibinibigay ko sa inyo at iniaalo ka sa inyo kay palangit. Ang ibinibigay ko sa inyo kay pag nag-pray sa akin, lumapit. Pag kayo lumapit na nananampalataya, imposible, gagawin kong posible. Kupo. Alam mo natin si Lord. Kaya ako sabi kay Lord, pasarap daw maglingkod sa iyo eh. Bakit? Tinan nyo. Ginawa ito ng Diyos para ang pagpapala. Ano raw yung ginawa ni Lord? Ako nang kukunan sumpa. Babayaran ko lahat yan. Sige, akong pahirapan nyo. Upang ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi Hudyo sa pamamagitan ni Kristo. Kanina nakita natin upang mabayaran ang kasalanan ng kanyang bayan. Ang bayan ay Hudyo. Pero matatanggap din sa pamamagitan ni Abraham. Makinig kayo, basa uli. Ginawa ko ito. Ginawa ito ng Diyos para ang pagpapalang ibinigay niya na para kay Abraham ay matanggap din ng hindi Hudyo. Taas ang kamay ng Hudyo. Wala. Tayo hintil. Matanggap din daw natin ang kaligtasan at ang pagpapalang inilaan para kay Abraham ay matatanggap ng mga tunay na born again. Yes! Sabi natin, yes! Sa pamamagitan ni Kristo. Kristo Jesus. At para, ito pa may bonus pa, pero ito ang best eh. Para matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Tanong, lahat po ba ay may Holy Spirit? Ang iba hindi nasagot. Gusto ko lahat nasagot. Lahat po ba may Holy Spirit? Lahat po ba may Holy Spirit? Malinaw po sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi ng iba, may pananampalataya. Saan kaya naniniwala? Pero ikaw at ako, totoong meron tayong totoong faith sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, kay Kristong nag-alay ng buhay. Naniniwala tayo na ang tunay na anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. At si Holy Spirit ay nananahan once na nag-surrender ng buhay ang tao. Simula nang ikaw ay mag-surrender totally ng buhay mo kay Kristo, andyan si Holy Spirit, nakikita ang pagbabago. And it's all because of faith. Kahit ang tayo may faith, pero hindi genuine. Ano ang matatanggap ng taong totoong genuine na relationship kay Christ? Abraham blessing. And the Holy Spirit. Ito'y initial deposit para tayo maka-enter sa langit. Nandiyan pa tayo? Galatians 3:14, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Holy Spirit. Napakahalaga ng genuine faith, mga bata. Kayong susunod na henerasyon. This is the reason why gusto namin kayo turuan ng turuan. Kayo na ang susunod sa henerasyon. Na henerasyon. Papasok tayo sa langit because of faith. Genuine faith. Tatanggap ka ng himala because of genuine faith. Nasa iyo si Holy Spirit because of genuine faith. Gawin mong genuine ang iyong faith. Surrender mong mabuti yung buhay mo sa Panginoon. John 3:17-18, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo
upang hatulan dito sa mundo, upang hatulan ng parusa ang mga tao na wala yung hindi. Upang hatulan ng parusa, kundi upang. Sapagkat hindi, yon sinasabi na pag mali ang basa. Basa natin. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas. Pero may darating na paghatol in the last days, in the last time. Ang sumampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Sino yon? Basa. Ang sumampalataya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Sino rito nga hatulan? Wala. Sino rito ang hindi hahatulan? Taas ang kamay. Kasi sumampalataya tayo. At kailangan madagdagan ang kagaya natin. Palakpakan natin si Lord. Ay sino nang hinatulan para sa iyo at sa akin? Si Christ. Dahil kinuha niya ang kasalanan, siya nang hinatulan. Anong hatol sa kanya? Anong hatol kay Christ? Kamatayan. Bakit? Nasa kanya po yung kasalanan. Nasa kanya yung sumpa na dapat ay sa iyo at sa akin. Pero nang tayo manalig, praise be to God, pinalaya ka sa sumpa, ito pa ang maganda, tatanggap ng mga ipinangako kay Abraham at nasa iyo si Holy Spirit. Rejoice, rejoice people of God. Number 2, ito po ay 3 pero hanggang number 2 na lang ako. The message of sacrificial giving and unconditional love. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. The Savior Jesus Christ is stay with us. Magbubuntis ang isang birhen, manganganak ng isang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel, ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. The message of sacrificial giving, sinakripisyo ng ama ang kanyang anak. Taas ang kamay na nagsasabing kaya mong isakripisyo ang iyong anak para kay Lord. Kita nyo, wala. Diba? Pero si ama, isinakripisyo niya ang kanyang anak. Para lang mabayaran ang kasalanan natin. Hindi naging option kay Jesus na maging banal ka muna. Maging banal ka muna bago kita tawaging anak. Hindi naging option yun. What a loving God we have. Andiyan ba tayo? Kundi ang sabi niya, come unto me, come. Magliwanagan tayo, Isaiah 1:18. Pakita mo dyan. Halik kayo. Magliwanagan tayo. Isaiah 1:18. Gaano man kapulang inyong kasalanan, ito man ay kasing pula ng scarlet, kaya kong paputiin yan, sabi ni Lord. What a loving God we have. Nakukuha niyo? Hindi naging option sa kanya. Hindi niya iniisip na, maging banal muna kayo para matawag ko kayong anak. Kundi ang sabi niya, manampalataya kayo sa akin. At bibigyan ko kayo ng karapatang maging anak.
Kaya sino rito ang tunay na anak ng Diyos dahil ikaw ay nanampalataya? Yan ang unconditional. Hindi siya nagbigay ng kondisyon na ganoon. Hindi niya sinabing, magpakahirap ka. Kamay ko lang na pa ako sa iyo, dapat 10 dahil ikaw ang makasalanan. Diba? Hindi. Gets niya? He's a loving God. Sobrang niya tayong mahal. Isaiah 1:18. Yan. Basa po ng lahat ng lalaki. Halik kayo at pag-usapan natin ito. Kahit gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, lilinisin ko iyan para maging malinis kayo. That is love. Because He loves you. At ngayon, sino nagsasabing gusto mong humarap ng year 2024? You have a total surrendered life. Close your eyes. Kung sinasabi mo, you want to be one who have a surrendered life. The lights, please. Sino bang nakaasan sa lights? Nasa CR? Sige, talk to God. Hali kayo. Mag-usap tayo. Gusto ng Panginoon, year 2024, maging mas masaya ka. Gusto ng Lord, harapin mo ang 2024 na ikaw ay totoong malaya. Pero higit sa lahat, gusto ng Panginoon, malinaw sa'yo, kanyang dakilang pag-ibig sa'yo, sobra kanyang mahal, sobra niya tayong mahal. Tayo ang dapat na parusahan. Dahil tayo ang makasalanan. Huwag mong ipagwawalang bahalang pag-ibig ng Diyos. Kung sinasabi mo si Christ namatay, nagpakasakit, nagpakahirap para lang sa'yo, huwag mo nang ulit-ulitin ang bagay na inaayawan ng Panginoon na gawin mo. Ngayon, ilang oras na lang, 2024, iwan mo na. Sige, iwan mo na. Ang balakid sa iyong pananampalataya, iwan mo na yan. Lord, naririto ang bawat isa na kayo ko, nakapikit, nakikipag-usap sa iyo. Salamat, O God, kinausap mo kami, the message of your message. O Lord, hindi lang ngayong Pasko, your daily message for the salvation. This is your message, salvation of humanity. Kiara bahay aralahay. Binibigyan ka ng chance ng Lord. Surrender mo. Kung malinaw sa'yo, inilagay mo, wag mong alsin. Huwag niyong alsin muna. Ito ang hamon ng Panginoon. Pag-usapan. Sabi ng Panginoon, halik kayo, pag-usapan natin ito. Kahit gaano mang karumi ang inyong mga kasalanan, lilinisin ko yan para maging malinis kayo. Sino yung gusto pagharap ng 2024? Wala kang guilt. Walang naiitago sa Panginoon. Ilantad mo na ngayon. Sabihin mo sa Kanya. Kung ikaw ay naging mataas, ikaw ay nagsinungaling,
Kung ikaw ay may paulit-ulit na ginagawa, gusto mo pa rin ba yan dalhin sa 2024? Isuko mo yan sa Panginoon. Remember the promise of God, Abraham blessing. The promise of God, He give grace to the humble, but He resists the proud. Magpakumbaba tayo sa Panginoon, and this time, buong puso nating awitin. I surrender. Pwede kang tumayo, lumuhod. Basta nakapokus kay Lord. Pwede kang nakaupo, anumang iyong katatayuan. Hindi yan mahalaga. Ang puso mo, ang gusto ng Panginoon, pusong nagpapakumbaba, pusong nagpapasakop, pusong nagsusurrender kay Lord. Lord, tingnan mo kami. Salamat sa iyong pag-ibig. Nialay mo ang buhay mo sa cross. Ikaw ang umako ng kabayaran ng kasalanan namin para sa kaligtasan namin. Pero Lord, hindi lang kami, lahat ay gusto mong maligtas. At kaming iniligtas mo, kaming to nagpatubo sa'yo. Naririto, gusto naming magamit mo kami. Sige, kung yan ang panalangin ng puso mo, ang matinding buhos ng biyaya ay maranasan mo. Kiara bayara lahay. Song. This is the prayer of my heart and our heart, Lord. Hallelujah. Soul searches for you. Yes, oh God. Oh Lord, I thirst for more of you. Overwhelmed by your love that sees me through. I give my life, give my life to you. Search, search, and know my heart. Lead me back to where you are. Yes, oh God, I surrender. Sa lahat na nagsusurrender ng buhay, taas mo yung kamay. I surrender. Nagre-recommit ng buhay kay Lord. I surrender my life to you, Lord. My life to you. Oh, I surrender. I Surrender. Thank you, Lord. I surrender. To you I give my whole, lover of my soul. I surrender. Naririnig ka ni Lord. Sige, ibigay mo lahat. Ano man yan, kasalanan, masamang ugali, ano man yan, problema, sakit karamdaman. My life to you. Naririnig ka ni Lord. Natutuwa siya sa sinasabi mo. I surrender. Ang bigat na nagpapabigat sa'yo, bigay mo yan sa Panginoon. I surrender. To you, to you I give my all, lover of my soul. To you I give my all, lover of my. Sabay-sabay tayo. To you I give my all. To you I give
my own, lover of my soul. Nakikita mo ang puso, ang buhay ng bawat isa, Ama. Kayo ang naghamon sa bawat isa na magkaliwagan at makipagliwanag sa iyo. At naririto ang bawat isa, O God, tunay na nagpakumbaba. Kaya, O God, salamat sa biyaya at dagdag na biyaya, lakas at dagdag na lakas, kapatawaran, Panginoon, na iyong iginawad para sa pagharap ng year 2024. Hallelujah! Higit na maging masaya, higit na iba yung pagpapalang inihanda mo'y matanggap. In the name of Jesus. At salamat din po, Ama, ng bawat isa ay kinausap mo ng tunay na mensahe mo habang kami nabubuhay, ay ang mensahe ng kaligtasan, na ito'y ibinibigay mo ng libre dahil ikaw ang nagbayad. Ang mensahe mo ng iyong sacrificial giving and sacrificial and unconditional love. Kung sinasabi mong tinatanggap mo yan at nais mong magamit ka ng Panginoon, sige, sabihin mo ang panalangin ito, Lord, naririto ako, totoong nananalig, na ikaw lang ang daan patungo ang kasama sa langit, Lord Jesus, na mahalaga sa iyo ang bawat isa, mahalaga sa iyo ang kaluluwa ng lahat. At dahil mahalaga kami sa iyo, kayo ang nag-aalay ng buhay mo, bagamat ikaw ay tunay na Diyos, Lord Jesus. Indako nyo ang aming mga kasalanan at sumpa. Salamat, Lord Jesus. Malinaw po sa akin ang mensahe na nais mong i-share namin sa marami, sa mga kaibigan. In season and out of season, the free gift of salvation. Na ikaw, Kristo, nagbayad ng kasalanan. Na ikaw ay totoong Diyos, na nananahan ka sa amin na Holy Spirit. Na ang pangako mo sa aming Abraham blessing ay matatanggap namin. Lord, salamat. Super blessed kami having you, Holy Spirit, in my life. Salamat sa katotohanan ito. Salamat ka sa katotohanan ito. Tinubos mo na ako sa sumpa ng kahirapan, kasalanan, sumpa ng sakit karamdaman. Yes, I claim it, Lord Jesus. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I'm yours forever. Higit na magiging maganda ang taong 2024 sa buhay at pamilya ko. Higit mo akong magagamit, Lord. Taglay ang lakas, magandang kalusugan, karunungan, sa biyaya mo, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sige, kung tinatanggap mo ang katotohanan na ang Abraham blessing ay sa iyo rin at si Holy Spirit ay nasa iyo, say hallelujah! Thank you, Lord!